So, sabi po dito sa post ni Attorney Mark Tolentino, nakalagay dyan, starting today 1 p.m., mag-hunger strike sila Dr. Lorraine Badoy and ka Eric Celis. Hindi sila kakain hanggat di sila ma-release sa pagka-illegal detained sa kanila sa Congress. Mag-hunger strike po sila. The legal team will file habeas corpus petition sa Korte Suprema very soon. So maliwanag po yung sinabi niya, no, mag-hunger strike si Lorraine Badoy at saka si Jeffrey Celis, no, hanggat hindi daw sila pinapalaya. Paano yan? Kung halimbawa 2 months, 3 months, no, silang hindi palayain ng Congress, no? Paano yun? 3 months, 2 months na lang hindi kakain, no? Siguro kung 10 days lang sila makukulong or 2 weeks, 3 weeks, kakayanin pa, no, ng human body. Ewan ko lang kung kaya ng katawan nila, pero mahirap po yan kung sila yung nagbitaw ng ganyang hamon or challenge or hunger strike. Kung hindi nila mapapanindigan yan, mapapahiya lamang sila, no? Kung papatagalin ng kamera yung kanilang detention, talo sila Badoy dyan, at saka si Celis, no? Ewan ko kung anong klaseng pakulo or paandar yan, ano? Hindi lahat ng Pilipino ay nawala sa kanilang dalawa. Siguro pakiramdam nila na marami silang taga-suporta or sumusuporta. Hindi lahat makikisimpatya sa ganyang gagawin nila na hunger strike, no? Marami siguro mga DDS, no? Pero sa palagay ko, hindi na majority ngayon ng mga DDS, Good luck na lang dyan. Sabi ko nga, kung hindi nila mapapanindigan yan, mapapahiya sila dyan. Hindi yan makakabuti sa health nila, no? Kung intermittent fasting, okay lang. Pero kung matagalang hindi pagkain, maapektuhan po ang kalusugan nila dyan. Sa ibang balita, bibilisan ko lang, sabi dito, naalala nyo na may pinalabas na survey. If I'm not mistaken, Okta Research yung nagpalabas ng survey na number 1 top performing government agency ang DepEd na pinamumunuan ni VP Sara, no? Number 1 daw. Kaya ako hindi na ako naniniwala sa mga survey na yun, Dahil ito po yung sinasabi naman ng balita patungkol sa Department of Education, sa kalidad ng edukasyon ng bansa natin. Sabi dito, sa mathematics, ang score ay 355 noong 2022. Ang OECD average ay 472. So, hindi umabot, no? Yan po yung understanding ko sa mga data na ito. Ang rank natin ay 75 out of 80 pagdating sa mathematics. Yan po ang kinaya ng ating mga mag-aaral sa elementarya. Sa reading, noong 2022, ang score ay 347. Ang average ng OECD ay 476. So, hindi rin umabot. Ang rango natin ay 75 out of 80. Sa science, ang score ay 356. Ang average ng OECD ay 485. Ang rank natin ay 78 out of 80. So, halos dulo na tayo. Panglima sa huli sa mathematics, panglima sa huli sa reading, at pangalawa sa huli sa science. Yan po. Students in the Philippines scored less than the OECD average in mathematics, reading, and science. Nakakalungkot na ganyan na po ang itsura, ang kalidad ng edukasyon natin. At mas nakakalungkot na parang tila tayo ay hindi pinapakitaan ng totoong resulta ng survey or ng data. Ang sabi, top 1 performing ang DepEd. Kung top 1 performing yan, dapat makikita rin sa resulta ng kalidad ng edukasyon. Kagaya niyan, yung pag-aaral na yan. Yung survey kasi na ginawa, yun ay survey, no? Eto, itong resulta ng reading, mathematics at science, yan po ay pag-aaral. May mga samples, may mga ginawa na aktual na pag-aaral na nagpakita ng aktual na resulta. So, ganyan po ang kalidad ng edukasyon natin, no? Nakakalungkot. Saan po tayo pupulutin? Saan po pupulutin ang ating mga kabataan? So, yun lang po gusto kong ibahagi sa inyo, mga kababayan. Ano pong masasabi nyo? Ilagay nyo lang po sa comment section below. At huwag nyo kalimutang i-like ang video. Kita-kita tayo sa susunod kong video. Salamat po.